Mga kababayan, ngayong araw po ng Biyernes, July 10 na po 2026, patuloy po nating minomonitor ang pagkilos at galaw po ng bagyong Inday. Ang direksyon po nito ay lumalapit dito sa extreme Northern Luzon. Aalamin din natin ang unti-unti o mas lumalakas po na southwest monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Pero bago ho natin simulan, huwag niyong kakalimutan ho na i-like, i-share at i-subscribe po ang ating YouTube channel para malaman ng mga kababayan natin ang lagay ho ng ating panahon. Sa pinaka-latest po na update ng Pag-asa, ngayon ho alamin muna natin kung nasaan ang lokasyon ng Bagyong Inday. Ang Bagyong Inday sa pagiging super typhoon, humina po ito sa pagiging typhoon category which is category 4. Huli ho itong namata alas 2 ho ng madaling araw ngayong Biyernes ho, 590 kilometers east of Basco, Batanes. Bagamat bahagya itong humina sa pagiging 165 kilometers per hour na lakas ng hangin at may pagbugso naman na 205 kilometers per hour at pagkilos pa northwestward sa bilis po na 20 kilometers per hour, sapat pa rin ang lakas nito para magbigay po ng mga pag-uulan sa extreme Northern Luzon at para palakasin ang habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Alamin muna natin yung mga detalye kung bakit nga ba hindi ito masyadong nararamdaman sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Ngayon pong Biyernes, Sabado hanggang sa Linggo ay mararamdaman po ang pinaka-impact po ng Bagyong Inday dahil sa pagpapalakas niyan sa habagat o southwest monsoon. So ang ibig sabihin nito, kung Bagyong Inday lamang o Typhoon Inday lamang, hindi niyan maaapektuhan ang Eastern Visayas at malaking bahagi po ng Mindanao. Pero dahil pinapalakas po ng Bagyong Inday ang habagat o southwest monsoon, inaasahan na yan ang magpapaulan sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Ngayon po alamin natin yung mga detalye. Umaabot na ho sa 1,700 kilometers mahigit, ang laki po nito nga pong Typhoon Inday. Kahit po humihina yan at nasa Philippine Sea, wala pa rin yan direktang paglandfall sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Pero yung trap o extension po ng kanyang hangin ay mas napapalapit po dito sa parte po ng Batanes, sa Basco Batanes, Extreme Northern Luzon, yung mga area ho na yan. Ngayon aalamin natin ang iba pa pong mga detalye. Ngayon po, asahan natin Biyernes, Sabado, Linggo, asahan na mga pabugso-bugso, mga pag-uulan, lalo na po sa hapon at sa gabi dahil sa mas lumalakas ho na habagat. Ang Pag-asa po sa ngayon ay naglabas po ng tinatawag po natin na Tropical Cyclone Wind Signal number 2 at number 1 sa ilang bahagi ho ng Luzon. Alamin muna natin yung mga warning signal na yan sa area and then alamin natin yung heavy rainfall warning na inilabas ho ng Pag-asa. Nakataas na po ngayon ang wind signal number 2 dyan po sa may Batanes, kasama po ang Baboyan Island. Pag sinabi natin na wind signal number 2, meron huyang warning lead time na 24 hours at meron pong lakas ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour. Proceed tayo sa mga lugar na nakataas pa rin ng wind signal number 1. Kasama po dyan ang Cagayan, Isabela, Hilagang silangang bahagi ng Quirino, kasama po ang Apayao, Kalinga, silangang bahagi po ng Mountain Province, kasama rin ang silangang bahagi ng Ifugao, hilagang bahagi ng Abra, Ilocos Norte, kasama po ang hilagang bahagi ng Aurora, hilagang gitna bahagi ng Catanduanes. Yang mga area ho na yan ay nakataas pa rin sa wind signal number 1 na merong 36 hours na warning lead time at merong lakas ng hangin na 39 to 62 kilometers per hour. Proceed tayo ngayon sa mga lugar na meron nakataas na heavy rainfall warning. Ito yung mga uulanin po ngayong araw ng Biyernes hanggang sa Sabado hanggang sa Linggo. I-explain ko mabuti kung kailan ba ang direktang paglabas ng Bagyong Inday at kung merong kasunod na bagyo. So wag nyo akong iwanan at tapusin ho natin yung update. Meron po tayong inaasahan dahil po sa banta ng Bagyong Inday at ito po sa lumalakas na habagat, heavy rainfall warning tayo. Moderate to heavy rains na meron pong 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan ngayong hapon po ng Biyernes hanggang bukas po ng hapon sa Occidental Mindoro, sa Antique, Guimaras, Negros Occidental,
Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur. Pagdating naman po ito ng Friday hanggang sa Saturday po, ngayong araw po, hapon po ng Biyernes hanggang sa Sabado ng Biyernes, meron pa rin tayong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may Occidental Mindoro at Antique. Pag sinabi natin na 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan, red warning na po yan sa dami ng pag-ulan. Ibig sabihin, kaya magpabaha yan sa mga low-lying areas at landslide sa mga landslide prone area. Kaya kinakailangan po magdoble ingat tayo dahil hindi lamang ang Bagyong Inday ang ating minomonitor, ang habagat din patuloy pong lumalakas. Meron din tayong moderate to heavy rains na meron pong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan dito po sa may Batanes, Pangasinan, sa may Zambales, Bataan, malaking bahagi ho ng Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, kasama po ang Romblon, ang Palawan, Aklan, Capiz, kasama rin po ang Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, kasama po ang Negros Oriental, Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur. Yang mga lugar po na yan, 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan, sapat para magpabaha sa mga mababang lugar. Kaya yung mga paligid po natin, linisin po yung mga basura dyan para hindi po magsibara sa mga kanal. Ngayong araw po hanggang sa Sabado and then hanggang sa Linggo po ng hapon, asahan pa rin po natin ang heavy to intense rain na merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa Occidental Mindoro, Zambales at sa may Bataan. Moderate to heavy rains po. Same na araw din po, Sabado ng hapon hanggang sa Linggo ng hapon sa may La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, kasama pong Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Antique, at ito pong mga lugar po na yan. So ngayon, simula po ngayong araw ng Biyernes hanggang sa Sabado hanggang sa Linggo ay tuloy-tuloy po ang malawakang pag-uulan, hindi lamang dahil po sa Bagyong Inday, bagkos dahil sa mas pinalakas po na habagat o southwest monsoon. Ang mangyayari kasi dito, kahit po lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility, ang Typhoon Inday ay patuloy pa rin tayong makakaranas po ng mga pag-uulan. So ito pong Typhoon Inday ay lalabas ng ating PAR bilang typhoon category. So category 4, hindi pa rin tayo pwedeng maging kampante. I-explain ko lang mabuti sa inyo kung bakit yan hindi po masyadong nararamdaman sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Ano? Marami kasi nagsasabi may super typhoon na sinasabi kasi lakas daw ng Yolanda. Pero bakit walang ulan at masyado pa ring mainit sa ilang bahagi ho ng ating bansa, especially sa Eastern Visayas at dyan po sa silangang bahagi po ng Mindanao. Ito po kasing typhoon na Inday ay mas nag-i-stay po o nananatili sa Philippine Sea at hindi po nagkaroon ng direktang landfall sa ating Philippine landmass. At palagi ko pong ini-explain sa inyo, kapag man po ng July, yung mga malalakas po na bagyo, karaniwan po nagre-record ba yan, nagre-record. Pwedeng magbago yung track, bumaba ng konti kung merong high pressure area sa taas. Pero sa sitwasyon ngayon, dahil nga po category 5 at malakas na bagyo ito, walang high pressure na iihip sa kanya pababa. So hinahatak pa nga po nito ang habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Yung mga mahihinang bagyo naman, yan po yung tumutuloy o tumatawid sa ating kalupaan o Philippine landmass tulad nung naging bagyong Henry noong mga nakarang araw, mga nakarang linggo. So ipagpasalamat natin dahil hindi po nagkaroon ng direktang paglandfall etong bagyong Inday. Ang bagyong Inday, paglabas ho niya ng PAR, araw po ng Sabado, dediretso yan sa Ryukyu, Japan, papunta po sa Taiwan, and then mataas ang chance ng maglandfall po sa bansang China. Doon po yan magkakaroon ng mas matinding impact at sa atin ay lumihis lamang. Pero ngayon, tulad na aking sinasabi, nararamdaman na po ito no, sa extreme northern Luzon at kung tinatanong ho ninyo kung mahahagip nito ang malaking bahagi po ng Metro Manila, yes, ito po kasing sirkulasyon po ng hangin. Kung makikita nyo sa ating mapa, yung pinakagitna ng bagyo, yan po yung may pinakamalakas na impact. Nilinaw ko po sa inyo, kapag hindi po nagkaroon ng direktang paglandfall ang isang bagyo, hindi po natin mararamdaman yung pinaka-potential o pinakalakas po niyan, which is mas maganda ho yun. Kapag ang trap o yung extension ng kanyang hangin, yung nakapalibot po, no, yung nasa gilid niyang umiikot na yan, yan po ay mas mahina yung impact.
yan lamang po yung dumadampi at ito po yung nararamdaman mostly diyan lang po sa extreme northern Luzon. So ang parte ng Eastern Visayas, wag ho kayong mag-alala kung mainit po ang inyong nararamdaman o nararanasan ngayon. Ang habagat po ang magpapaulan. Ang kagandahan po at kaibahan ng habagat dito po sa Typhoon Inday, ang habagat hindi yan magbibigay ng mga life-threatening po na lakas ng hangin. Kaya nga po, lagi kong pinapaalala, kapag habagat, yung mga low-lying areas ang delikado sa mga pagbabaha. Kasi tuloy-tuloy po talaga ang mga pag-uulan dulot po ng tinatawag natin na epekto ng habagat. Ngayon, bago tayo mag-proceed doon sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential, kasi marami nagtatanong, Kuya Francis, meron bang panibagong paparating na malakas na bagyo, super typhoon, paglabas nitong Typhoon Inday sa Sabado? Double check natin yan, pero ngayon bigyan ko muna kayo ng mga paalala. Dahil nga po nananatili pa rin sa loob ng ating PAR ang itinuturing pa rin na malakas na bagyo kasi typhoon category pa rin yan. Unang-una, yung mga lugar po, mga bahay na mayroong mga puno, mga kawayan, putulin natin. Once na mahagip o madikitan niya ng extension ng hangin ng bagyo, mataas ang chance ng magtumbahan po yan. No? Yung nangyari kasing epekto ng Super Typhoon Inday o ng Typhoon Inday sa Guam, hindi po natin yun mararanasan. Kaya nga po sobrang natakot yung mga kababayan natin at yung mga senior. Ngayon, inaalalayan ko po kayo, hindi po yun mangyayari sa atin. Dala po yan ng matinding panalangin po ng ating mga kababayan at salamat po sa Diyos sa bagay na yan. Pangalawa, uulitin ko ha, ang low-lying area sa Metro Manila, sa Eastern Visayas at sa Mindanao, paglinis na po ng kapaligiran sa harap, likod, sa kaliwa, wag nuho nating hayaan magbara o nakakalat yung mga plastic kasi magbabara yan sa mga kanal. Yun po ang isa sa nagiging main cause ng biglaang pagbabaha, no? Yung mabilis ang magbaba. Actually, pag habaga talaga, malabagyo din talaga ang epekto niyan, mas matindi pa yung ulan na binibigay niyan sa mga lugar na apektado. Kaya ang parte ng mga lugar na mababa, mabilis po magbaha, no? At minsan, pag nagkaroon ng tuloy-tuloy na pag-uulan, ito po para sa kalinawan ng bawat isa, simula Biyernes, Sabado, Linggo hanggang sa next week ay makakaranas tayo ng mga pag-uulan dulot po ng habagat o ng southwest monsoon. Pangalawang paalala, i-ready po natin ang ating mga go bags, mga emergency kit. Kailangan yan kapag ganitong meron pa rin tayong banta ng malalakas po na bagyo at habagat. At isa pang paalala, mag-imbak at mag-stock po tayo ng pagkain na tatagal po ng pang ilang araw. Yung mga kababayan natin dyan, yung mga nanay at tatay ko dyan, mga senior na lagi po nagko-comment, madaling araw, nagbibigay na tayo ng update, no? Mag-stock po kayo ng pagkain, yung kaya lamang ng budget, hindi kailangan marami. Yung sapat lamang para hindi na ho tayo labas ng labas, lalo na yung mga nakatira sa mga bulubundukin at malalayo po sa mga syudad. Yung mga nakatira din sa mga low-lying areas, malapit sa ilog, sa paanan ng bundok, kapag meron pong mga heavy rainfall warning sa inyong lugar, kapag naka-red warning po, alert po yung area nyo sa pag-uulan, lumikas ho tayo sa pinakamalapit na evacuation center para din po sa safety natin, no? At yung mga nakatira sa paanan ng bundok, malalapit sa area na yan, kung naaabot nyo po o naaabot kayo ng update natin, lumikas ho kayo kung kinakailangan. Huwag din po muna pumalaot ang ating mga mangingisda, especially po sa parte ng eastern, ng extreme northern Luzon. Kasama dyan ang Basco Batanes, ang Babuyan Island, yung mga lugar ho na yan sa Cagayan, yung mga area ho kasi na yan sa ngayon ay nandyan ang lokasyon po, no, o pwesto po ng Typhoon Inday. Kaya maging alerto at maging handa pa rin po tayo. Eto pa, yung mga importanteng gamit natin tulad ng mga dokumento, mga appliances, pwede natin ilagay sa second floor. At yung mga papeles naman, i-ziplock, ilagay sa safe na lugar para hindi humabasa. I-expect na natin yung mga posibilidad na pwedeng mangyari. Alam nyo, kapag nagbibigay ako ng paalala, sundin ho natin dahil walang mawawala, bagkos magkikinabang pa tayo. Eto pa, napaka-importante ng paalala ko ho na ito. Lagi ho kayong mag-antabay, araw-araw, madaling araw po. Si Kuya Francis may update na. I-like, i-share nyo, i-subscribe para madali kayong ma-notify. Kailangan para alam natin yung mga lugar na naaapektuhan ng mga pag-uulan. Kasi dalawang minomonitor natin dyan. Meron tayong habagat sa kanluran, nandyan pa etong Typhoon Inday. Yung panghuli, ipanalangin po natin sa Panginoon na tuluyin ng lumabas at bumilis ang pagkilos papalayo nito nga pong Typhoon Inday. Tandaan nyo ha,
hindi pa rin tayo pwedeng maging kampante hanggat nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ang malakas na bagyong Inday, no? Ito po kasi pwedeng magkaroon ng iba't ibang senaryo. Kino-consider pa rin kasi natin 'yan. Ano ba yung mga senaryo? Ito po, yung track niya, no, yung kanyang direksyon diyan sa area of probability na niya dinadaanan niya, no, pwede yan magkaroon ng pagbaba ng konti kasi nagbabago talaga yan dahil sa lakas o sirkulasyon ng hangin. May iba't ibang factor po yan. Yung pangalawang senaryo, yung magdiretso na siya, no, yun po mas maganda at talagang lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasama rin sa ipanalangin natin yung panibago pong sama ng panahon na nade-develop sa may silangang bahagi ho ng ating bansa. Ngayon, dito tayo sa sinasabi ko po na banta ng panibagong sama ng panahon na mabubuo pagkatapos po nitong nga pong Typhoon Inday. Sa inilabas po ng Pag-asa na tinatawag po natin na Tropical Cyclone Threat Potential, paglabas po ng bagyong Inday sa Sabado hanggang sa Linggo, may panibagong sama ng panahon na made-develop hanggang sa July 12, no? Makikita nyo sa ating monitoring screen sa may bandang silangan, medyo ito ay cloud cluster pa lamang sa ngayon, no? Kumpul ng kaulapan pa lamang. Pero unti-unti yan lalapit sa ating Philippine Area of Responsibility sa pagitan ng July 13 hanggang July 19. Tandaan ho ninyo, July 13 hanggang July 19, may panibagong sama ng panahon na madedevelop o lalapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero nasa low chance naman ng category para ma-develop bilang tropical depression. So ganito ang mangyayari. Dahil nga po malakas ang epekto ng habagat o southwest monsoon, possible na mangyari yung tinatawag po natin na rapid intensification. Ano ba yun, Kuya Francis? Heto po, yung mabilisang paglakas ng isang weather system o sama ng panahon kapag ka nagkaroon ng interaction o impact o connection sa isang sama ng panahon o habagat. Palalakasin ng habagat ang panibagong sama ng panahon na madedevelop po dyan po sa may silangang bahagi ng ating bansa, lalo na kung ito'y pumasok sa ating PER. Basta merong distansya na 1,000 kilometers po, ay mataas ang chance ng palakasin ng habagat ang panibagong sama ng panahon na madedevelop pagkatapos po ng Typhoon Inday. Ito pa po mga kababayan, lagi kong ipinapaalala ho sa inyo na hindi porkit umaaraw, wala na ho tayong banta ng sama ng panahon. Noong mga nakaraang kasi, no, bago pumasok ang Typhoon Inday, nakaranas tayo ng malisangan at mainit na panahon. Ang nangyayari kasi tulad dito, nagkakaroon tayo ng monsoon break. Kung mga kababayan natin, hindi nauunawaan yung monsoon break. Yun po kasi yung pansamantalang paghina o pagkawala ng habagat, no, o southwest monsoon kapag walang bagyong pumapasok o low pressure area sa ating Philippine Area of Responsibility. Ganito, nabubuot, nangyayari ang monsoon break, bumabalik naman o nararamdaman natin ng malisang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko, which is ang easterlies. Pinapainit ho niya ng ating lugar, no, ang Luzon, Visayas at Mindanao. At kapag mayroong panibagong sama ng panahon naman, hinahatak yan papalapit po, papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa parte ng Eastern Visayas, the rest po ng Mindanao, mag-ingat pa rin tayo sa banta po na tinatawag natin na mga localized thunderstorms. Ang localized thunderstorms po para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, may dalawang kategorya ho yan. Meron pong mahinang thunderstorms, meron namang malakas o yung severe thunderstorms na malabagyo po talaga ang nagiging epekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Kaya kinakailangan po, kapag umulan o nagkaroon ng mga malalakas na pag-ulan, alam natin kung ano po yung nagiging sanhi nito. Minsan kasi pag mayroong malakas na ulan, ang sinasabi, bagyo na agad. Pero hindi nila alam, meron pang ibang weather system tulad po ng habagat o southwest monsoon. I-summarize natin ang ating update para sa mga nakaabot hanggang dito sa dulo. Sa forecast weather condition na inilabas ng Pag-asa dito po sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, kasama po ang Ilocos Norte, Aurora at Catanduanes. Asahan natin ang rain with gusty winds. So yan po yung may mga pag-uulan na may kasamang mga malalakas ho na hangin dahil po sa Tropical Cyclone Inday. Sa Eastern Visayas, the rest po ng Bicol Region, ang weather condition ho dyan, cloudy skies ngayong hapon po ng Biyernes na mayroong scattered rains and thunderstorms dahil po sa tinatawag pa rin natin na southwest monsoon o hanging habagat kasama ang tropical cyclone Inday o bagyong Inday. Nagkakaroon na yan ng double effect. Minsan hindi natin alam yung mga pag-uulan pinagsamang epekto po ng habagat at ng bagyong Inday. At pasalamat na lamang tayo dahil hindi ito naglandfall, dahil kung naglandfall ang bagyong Inday, matinding pinsala po ang maibibigay at may dudulot nito
sa malaking bahagi ng ating bansa. May nagsabi, no, kung ito nga bang Typhoon Inday ay pinigilan ng Sierra Madre o bundok ng Sierra Madre. Nakaapekto na rin yun mga kababayan, no? Nakaapekto na rin po yun kaya hindi ito direktang naglandfall, no, o tumawid sa ating Philippine landmass. Kaya nga, ito po yung senaryo natin nakikita. Simula nung pumasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility, nagkaroon agad ng record, no? Ibig sabihin, talagang binangga niya ang bundok ng Sierra Madre para magrekurba at hindi po dumuretso. Ang lawak niyan kung walang pipigil na malakas na impact o bundok diyan sa bagyo na yan, magtutuloy-tuloy yan. Dahil nga po na nabangga niya ang bundok ng Sierra Madre, dumiretso parikurba ang eto nga pong Typhoon Inday. Marami nagsasabi, kapag merong mga malalakas na bagyo, ano ba ang dapat gawin? Pwede ba itong pasabugan ng mga malalakas na bomba? Well, nangyari na po ito ilang beses and sa US, sa ibang bansa, sinubukan nila ang isang super typhoon na bombahin o hagisan po pasabugan ng malakas na bomba. Imbis na humina ang malakas na bagyo, lalo pa po itong lumakas. Kaya ang kalikasan, hindi talaga natin yan makokontrol. Ang tanging magagawa natin sa mga ganyang sitwasyon ay manalangin po sa ating Panginoon, sa safety po ng bawat isa. Dagdag ko lamang po, no, sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, sa BARM o BARMM, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, sa may Sarangani, out South Cotabato, ngayong hapon po ng Biyernes, cloudy skies with scattered rains ang aasahan na dahil po sa habagat o southwest monsoon. Ang the rest ng Visayas at Mindanao patuloy na makakaranas ng maulap na kalangitan dahil sa mga localized thunderstorms. Mga kababayan, manatili kayong magantabay sa update ni Kuya Francis at ako pong bahala sa inyo. Aalalayan ko po kayo sa ating mga updates sa lagay ng ating panahon. Kung umabot ko kayo hanggang dito sa dulo ng ating video, pa-comment naman po kung taga saan kayo, kung ano po ang kondisyon ng lagay ng panahon sa inyong mga lugar. Maraming salamat. Muli ako'y nagpapaalala na mag-ingat tayo, magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban sa mga biglaang pag-ulan. God bless po. Mag-ingat po tayong lahat.